Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Alfonso sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Alfonso. Mahimutad sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 81 kabanata, ang talata po ay 10. Ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkain gustuhin, bibigay ko sa iyo. Ako ang si Yahweh, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkain gustuhin, ibibigay ko sa iyo. Pagkain gustuhin, ibibigay ko sa iyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagagalak. Ang aming puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat sa pagkakataon na makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal, naming idinudulog sa iyo. Ang lahat ng karumihan, ang lahat ng kasalanan na isip, na sabi, na gawa ay tunay na malinis sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Alfonso sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Alfonso, Panginoon, nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming kahilingan sa inyong pangunguna tunay, maganap ang inyong kalwalhatian, ang inyong kapangyarihan na dumaloy ang iyong kalwalhatian ng mga Diyos. At sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Alfonso. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 38 kabanata. Ang talata po ay 20 hanggang 23. Pag-uwi ni Huda, isinugo niya ang kaibigan niyang taga-adulam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwang sangla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon at ang sagot ng mga ito'y 8 ganong babae roon. Nagbalik kay Huda ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya sinabi ni Huda, hayaan mo na sa kanyang iniwan kong sanla. Baka tayo pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon.
Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Isa pong katotohanan na ang banal na kasulatan ay hindi po nagtatag ng kasalanan at ng mga gawa na hindi maayos. Ang salita po ng Diyos ay buhay, mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay-tali. Pero, hindi po ito nagsisinungaling. Hindi po itinatago nito yung kamalian ng mga personalidad na ating matatagpuan sa banal na kasulatan. Samantalang ang Biblia po ay tinuturing ng napakaraming tao na gawa lang ng tao yan. Oo, siguro, no? O hindi siguro. Totoo naman na gawa ng tao, pero saan ka makakikita ng gawa ng tao? Pero inilalantad yung mga kasalanan, yung mga kamalian ng tao. Kapag gawa ng tao at gusto niya, maganda lang siya, ayos lang siya. Diba? Hindi papayag yung gumawa na makikita yung hindi maganda dun sa kanyang gawa. Kaya ang gagawin, ang ugaliin nung gawa ng tao, aba, puro magaganda yung makikita daw. Walang, walang hindi maganda. Pero, alam niyo po, itong bahaging ito ng banal na kasulatan na ating pinagbubulay-bulayan, ito po yung pagkakataon na si Huda ay gumawa ng kasalanan sa kanyang manugang. Sa asawa ng kanyang anak na namatay. Pero hindi niya alam kasi nagtago si Tamar, kanyang manugang, sa uh, yung kasungutan niya, binago niya. No? Siyempre, siguro sa pagkakataong ito, nagpabango siya o basta gumawa siya para hindi siya makilala. Ang ginawa ni Huda, pagkaalis niya, yung kaibigan niya, nakasama niya sa lugar na ito, pinadalahan niya ng kambing ayon dun sa ipinangako niya dun sa babae na kanyang sa atin pong kapanahunan, naka one night stand. Kasi ang usapan nila, kambing ang ibabayad sa kanya. Ano yung katunayan? Sabi, para ibabalik o ibibigay yung kambing. Sabi, sige, ito na lang yung sing-sing na pantatak. So, nagtanong-tanong na yung lalaki, hinanap niya. Sabi ng mga taga roon, walang ganyang babae dito. Siyempre po, sa katagalan nung kanilang lugar, ganung gawain, nakilala na nila sino yung mga nagpupunta. At wala silang wala silang nakita sa klase ng babae. At yun yung sinabi ng kaibigan niya. Okay. Sabi niya, huwag mo na yung takla ko. Baka pagkawan pa tayo ng mga tao. Alam mo na, basta dinala mo na sa kanya yung kambing at wala siya doon, bahala na siya. Alam niyo po, yun po sing-sing na pagkata ay sa napakahalaga material para sa isang kilala, di ba? Kung natatandaan niyo po, so, ng araw, pinag-usapan natin na kilala siya. Kasi, nung dumating siya, sabi ng kaibigan ni Tamar, yan na, nachika sa kanya. So, kung kilala siya, yung kanyang sing-sing na pantat ay hindi isang
baliwalang materyal, mahalaga. Pero sa bahaging ito ng banal na kasulatan, binaliwala na yung kapangyarihan, yung tinataglay na kabutihan o pagkilala sa kanya dahil doon sa binigay niya sa babae na kawan. So, ano ang sinasabi sa atin? Mga kapatid, kapag tayo'y mapupunta sa isang sitwasyon na mababaliwala yung mga bagay na mahahalaga, aba mag-isip tayo, kalooban ba ng Panginoon ng ginagawa? Kasi, kung gusto ng Panginoon ng ginagawa, hindi para, sabi niya, yan, iwan mo na sa napakapala yung pagtawanan ng mga tao. Niisip na pagkatawanan sa ng mga tao sa pinapahanap niya yung babae. Bibigyan niya bilang kapalit nung nangyari sa kanila. Pero, kung ano sa kanila, paano kahalaga, sa kanyang sinising na paskata. Hindi siya pwedeng, yung mga desisyon na kanyang gagawin, kailangan merong tatakno. Kasi, eh, binaliwala niya yun. So, ang sinasabi nito, binabaliwala yung kahalagahan o kapangyarihan. Alam niyo po ako yung naniniwala. Na tayo dinadala ng Panginoon pagkalakay. Pagkat nais ng Panginoon maging mabatid natin ang ganap adyo. Ito yung landas, yung gaganap. Alam mo, sa aking paniniwala, ang pagkilos o pagganap ng mga ganitong bagay ay magtutulog sa atin. Positive, maayos. Kasi po, katulad po ng sinasabi, babaliwalain mo yung mahalagang bagay na ipagpapalit mo para sa isang bagay na mas isahan ka, pero hindi naman for everlasting kahulugan. Kapag ang kailangan mag, ano po, dahil ko'y naniniwala sa bantayan at ating yung mga gusto na nasa ano yung ginagawa mo, maganap sa akin. Hindi niya kalooban at kung pagkakataon tayo, gagawa. Wala. Marapot tayo. Kapag wala, mata, tunay na ipagpalit natin ang dakilang bagay sa
may mga kagustuhan na dapat hindi lalo lahat pakipagkano ay apaw mapawalang bisang hal yak atin bayan wag ng ating magandang pagpapagandang ay pagyan pa ay ay aming nagtagay pa pagkaman sa bukong kabayan at hayaan maring kalwal ng pagdahan sa maranasan man so bisay bit para na tawag the launch pad the official thing pa at lalo na dun sa mga bansa pa aming na pa Elijah at lalo sa mga di, di namin